Iangat mo muna siyang konti, paganday mo muna yung apoy bago mo siya i-dive. Hindi katulad ng 70-18 na pag-scratch mo, kailangan isunod mo na agad yung tamang arc gap kasi tuloy-tuloy na yun. So ito, mabilis to maubos, kaya kailangan yung tulak mo medyo mabilis din, ha? Tapos ang diskarte natin dito, whipping lang, atras abante. Tapos yung pinakang tip ng electrode mo, dito mo lang sa gitna ilagay ng bevel mo. Whipping lang, ganyan lang, Ha? Diyan ka dapat para mag-penetrate siya doon sa loob. Merong magkakaroon siya ng keyhole dito. Ibig sabihin ng keyhole yung maliit na butas. Yung maliit na butas na yun, yun ang susi para maka-penetrate ka doon sa loob. Ha? Para mag-penetrate siya dito sa likuran. So ganito lang yan. Ayun, kung saan yung uling lusaw ko, doon ako babalik. So, ganyan lang yan. Yung apoy, ilagay mo lang sa gitna. Nakikita mo yung keyhole? Ayun o, yung maliit na butas. Yun yan. Yun yung susi niya para mapatagos mo siya dito sa loob. Ayun o, nakita mo yung penetration. Kailangan makapenetrate siya ng ganyan dyan, ha? Ngayon, ang pag-restart niyan, ang pagdugtong niyan, mag-grinderin mo to. Gagrinderin mo tong dulo na to. Kasi yung dulo na to, kailangan ma-feathering yan, mapanipis. Para pag i-scratch mo, mabilis siyang mabubutas. So maganda yung fusion nung restart. Pag nag-grinder ka, wag mong tatamaan yung bevel kasi ninipis yung landing niyan. Meaning, mas mabilis mababasag, baka hindi mo makontrol. Walang problema kahit tamaan tong nasa ibabaw, katulad nito. Tulad niyan. Di ba? Hindi na tamaan yung bevel sa baba. Walang problema kahit tamaan yung ibabaw. Ha? O ikaw. Hawakan ko. Scratch ka dito, papainitin mo muna siya. Pag maganda na yung apoy, saka mo siya idadad dito. Pag nandito ka na, tuloy-tuloy na yung whipping, ha? Ganon. Ha?